Mga kauturan, kita gid nagapasalamat sa sinikaygayon nga ginhatag sa aton sang Hope Channel, Panay and Gimaras. Ang in charge aton nga lesson review amo si Pastor Sandy Takapan, aton nga personal ministries director sang West Visayas Conference. Ginakalipay naton ang opportunity nga ginatugyan niya sa aton sa pag-present to review sa aton nga lesson sa aton nga sa inyo dira mga kauturan. Ang aton lesson for this week, no, importante kay katahom sini mga kauturan. Ari na kita sa almost end sa aton nga lesson na Sister Rom, no? Kag nagkalipay ko nga mga ikaupod naton subong sa aton nga discussion ang aton isa sang mga pipila ka mga volunteers diri sa aton nga Hope Channel, Panay and Gimaras mga kauturan. Kag kami maga-discuss ang lesson 12. I hope nga mangin mabidungahon ang aton nga study sa sini nga tion. Kag makatabang ini sa aton. Hindi lamang sa pag-share naton sa sining mga important insights sa aton nga lesson number 12 for this quarter nga ginatiguluhan ini Sister Rome, God, the promise, no? The promise, God's everlasting covenant, katahom. So just before we start, no, luyag ko mga hinigugma nga mga utod magatamyaw sa inyo tanan sang malipayong nga adlaw. Labi na gid sa aton nga mga consistent nga mga viewers kag nagasupport sa aton nga program diri sa West Visayas Conference through sa aton nga communications department nga sa diin under ining media ministry. Kabay nga magapadayon kamo sa pray for the success of our online program aton natalupangdan nga sa siningation. Nagapasalamat kita sa sining privilege nga in spite of the many restrictions agud nga matapna ang ining pandemic, yet daw kita lang kita sing masami through sa aton nga ministry, Sister Rom. So before we start aton ini igatugyan ng aton nga pagtuon sa tubangan sang Dios, we need to ask God for His presence nga mag-provide sa aton sang kaalam nga pinasahi agon nga mahangpan naton ang ini nga pagtuon. Let us pray. Walay katubtuban kay dalang pan namon nga Dios. Salamat nga ikaw naghatag sa amon sang kaygayonan agod sa pagtuon sa sining importante nga bahin sa sining lesson for this quarter. Kabay ikaw magabulig sa amon nga mahangpan namon ini o Dios, kag ikaw magapakamayo sa tanan nga mga sakop diri sa West Visayas Conference nga naga-connect sa sining lesson study. Kabay nga ikaw gid magapakamayo man sa amon nga mga friends sa Facebook nga lantaw sa sining pagtuon. Kabay nga ini mangin productive nga pagtuon nga amon ma-appreciate ang bugay nga ginhatag nimo o Dios sa amon through the life, the ministry, death and resurrection of Jesus Christ. Kabay nga kami o Dios ma-bless sa sini nga pagtuon. Patawara kami Ginoo ko sa di kami nakapasubo sa imo. Ginatugyan kay saligan namon ining mabaton. Bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Rino, sa pangamuyo. And yes, welcome sa tanan sa aton nga eskwela sa Batika. Isa ka maid-id nga pagtuon sa pulong sang Ginoo, no. Pasalamat kita, Pastor, nga may ara kita sa baskulason. Nga maka-guide sa aton nga ang pulong sang Ginoo mas matipik-tipik, mas maid-id naton tun-an. And second to the last sa aton nga series, The Promise, God's Everlasting Covenant. So, Pastor Rino? Yes, katahom sini tungod kay ang title sa aton nga lesson for this week, no? God's everlasting covenant. Ang covenant faith, no? So God's everlasting covenant, the promise, the whole quarter, but in this particular study naton Sister Rom, covenant faith. Yes, covenant pwede faith. mo mabasa ang aton nga memory text, Sister Rom, para ma-review ang aton nga mga viewers. Yes, Pastor. Galatians 3:11 nagahambal, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. O katahom, no? So aton siguro
Sister Rom, i-review gamay ang aton nga lesson para sa aton nga mga viewers para ma-appreciate naton. Mga author to start, no? Gintunan naton nga this covenant, every time we consider the kinatawag covenant, this is all about the initiative of God. Yes, Diba? yes, Pastor. Natunan naton sa nga early parts aton nga kay magsilig kita nga agreement or covenant agreement, usually it is between ginatawag duha Parties, ka oo. partido. But in this case, ining covenant is it all about the initiative of God. Yes, ang Ano aton naman mo? covenant, one-sided siya, One-sided, Pastor. oh. Nakabase lang sa side sang Ginoo. Opisar sa kano brahon sang other party sa aton no bilang isa ka partido, hindi niya magligwat ang covenant na ginobra sang Ginoo para sa aton. So, katahom, no? So, kay sa aton pa, manotice naton nga kay balamo ang ining covenant faith has something to do nga mahangpan naton ang two previous nga it was the initiative of God. Yes. Right after the fall. Kaya nga, because of the problem, nga nag-initiate si Sister Rom ang Diyos as ining covenant. Kay ini saad niya, di ba? The everlasting covenant saad niya. Right after the fall. Mabasa natin sa Genesis chapter 3 verse 15 when man committed sin. Nakakommit We siya sa... first heard it after sa Genesis 3:15. 3:15. Pero Pastor, ang everlasting covenant niya is nag-start pa gani before pa kita gituga. Oh, yeah, is daw gin prepare nga plano, Yes, no? Gin prepare yes, nga yes. plano. But you know, mga kauturan, when he created, but right there, Genesis chapter 3 verse 15, gin saad sang Dios. Yes. Ginhatag niya nga. Sinasag. Ang kamatayon magdulong sa ginatawag daw naghatag sa ginatawag walay paglaom no hopeless, nangin hopeless ang tao, no. But because of God's love, grace and compassion, siya nagsaad ayon. He promised, I will put enmity between, no, dira gini sa Genesis chapter 3 ang promise. The promise kag ang ini mga kauturan nagdulong sa ginatawag highlight nga amo ang pag-abot sa Misaya to ng John 3:16. Now, mga kauturan sa ginhambal naton, one-sided. Makita naton nga in the understanding of redemption, Sister Rom, it is all the initiative of God. Amen. Katahom, no? Kag ang tao, mga kauturan, sa sining pagtuon naton is to respond to the initiative of God. Man here is the recipient of God's grace of redemption. Ang kaluwasan, mga kauturan, kag maangkon sang tao, mga utod, kung siya mag-respond through faith. Covenant faith, no? Amen, Pastor. Kanami, Pastor, kay ang part sang tao sang Ginoo is just to respond. Para sa aton niyang kaluwasan niya, pagpili lang mo, pagbaton. Para sa Ginoo na iya amo ng bugos niya nga paningkamot, all efforts sang bilog na langit to save us, to save you and me. Yes. Katako, mga kauturan. So magsilinggit ta kay may iban nga mga pangunauna bisa sa intro sa aton nga lesson, ining pag-connect sang pagpangabud live la. May understanding nga maningkamot gid ko sa Cebuano pa magpaningwa ko sa iligay nun. Agod maangkon naton ang favorable nga merito sa aton manluluwas sa aton nga Dios. Agod nga ako makaangkon sang ginatawag favorable nga merit, kinanglan ko mag-isolate, kinanglan ko maghimo sang goodness, agod nga ako kaluyan sang mahal nga makaako. Pero ma-deserving ka. Bangi agad mga deserving ko. But in this promise, in this everlasting covenant, ang Diyos, mga kauturan, magahimo sang tanan para sa isa ka makasasala. Agod nga maluwas siya, mga kauturan. Oh, yes. Invite mo natin, Pastor, aton mga viewers, no? May mga insights ka mo sa inyong reflection sa redemption nga ginhatag sang Ginoo sa everlasting covenant. Pwede nyo na i-comment kag i-share sa aton. Ako katahom gid mga kaabyanan para makashare ka mo pro isa-isawon nagiguro ni i-discuss Yes, Pastor. para nga daw namin kita. But mga kauturan ginahatag nato ng overview. Diri sa Sunday naton nga subtopic ang ginatawag reflection of Calvary
nga sa aton pagpamalandong sang kung ano ang ginhimo ni Kristo dito sa cross. Mga utod, naga-provide ini sa aton sang ginatawag deeper understanding sang gugma sang Dios. Yes. Sa sining covenant. Yes, Pastor. Sa ginhambal naton na ang iban abi magsiling nga covenant, it's all about the law. But it is about God's grace. Yung makita mo lang nga hindi naton ma-disconnect magsiling nga covenant puro sugo ni. Pero it is about sa ginatawag complete package nga ginhatag sa Dios. Kag ang pinaka Sister Rom, ang pinaka ng tugas bla, pinaka sentro gid ang pinaka na kun wala ini ang ining faith ni Abraham nga amo nangin central figure in wala the Old siya Testament. Tuga, no? Wala blasing wala blasing katumanan because Calvary, the death of Christ, ang kamatayon ni Kristo sa cross nag-provide sa ginatawag nga fulfillment sa promise na hanunggo dinhi sa ginatawag kordero nga lamb slain, no? Nga ginhalad, no? Yes, Kordero Pastor. nga ginhalad. So, mga utod, Calvary, sa atong pag-reflect, this is the highlight, no? Sang promise since dito sa Genesis chapter 3. Yes, Pastor. Kung makita natin, Pastor, ang Calvary, ang kapakita sa aton, ang magnitude sang love sang Ginoo. Hindi la, aside dara, Pastor, is ang magnitude sang enormity sang sala sa tubangan sang Ginoo. Kanong kadako gid ang gidulot sang sala. It took the life of the very Creator. Ang nagtugag sa aton si Jesus Christ. And that same magnitude sang love nga may ara siya. No other than Jesus Christ ang naghatag sa iya kabuhi. Hindi angels, hindi kapareha sa aton nga tao, but God Himself, Jesus Christ May Himself. question kanina si Sir Rom nung nami sini kay ibal amo the common ini sa aton nga mga may pamangkot nga ang hindi pwede ang angel. Na amo ang Pastor. sacrifice, di ba? Amo man na guro ang abot man na sa imo nga pamangkot kisa which Pastor. sang una amo na nga hindi na lang si Gabriel, no? Hindi nang isa sa mga angels, di ba? Na amo magkari sa pag-sacrifice. Pero hindi pwede. In this covenant, ang Diyos gid amo ang mag-offer sa sining sacrifice to save. Nga ang mga kotoran, may deeper nga daw i-discuss naton guro kadali. Sige, Pastor, mas nami. Hindi mga kotoran. Bangod sa ginhambal naton siling ni Sister Rom, ang ining issue sa kinatawag kalawasan, gugma, no? It started even before creation. Maduduman naton mga kotoran nga kod understand naton ang ginatawag doctrine of salvation in the context of the great controversy. Mga utod, from the start of that rebellion, no, sa langit ni Satan, inakyos niyang Diyos nga ang Diyos hindi gugma, ang Diyos, di ba? Lord, hindi kaya may gugmaon, amo na sa damo ang iyang again sway, di ba? But sa sining case mga kauturan, gin-prove sang Diyos, kag i-prove sang Diyos nga siya isa ka loving ruler in the vast and mighty universe. May gugmaon siya. Nga willing ko maghatag sang ako'y kugalingon para for the redemption of the fallen humanity. Do ka nami, Pastor, kay diragin pakita sang Ginoo sa cross ang ka-just niya sa law. When it's the law, wala, it excuses no one. Wala di sang excuses sa layi. Kung ano ang ginapangayo sang layi, amo man ang ihatag niya. But at the same time, ginpakita niya, Pastor, nga apisar sang akon pagka-just, ang akon pahigugma, grabe pagid. Kung amo ginatawag nga ang accusation ni Lucifer, ni Satan, nga wala sa may makatuman sang kasuguan sang Dios. Kay isa ini siya ka-oppressive nga klase sang tulumanon. Oo. Di ba? Ang Dios ni siya hindi siya mahigugmaon nga Dios kay may ara na siya nga tulumanon nga oppressive. Ang Dios ay sa katayran, amo na siya hindi siya loving God. So sa sining complicate nga situation sang sala mga kuturan, only kaya siya mismo naghatag sa sining tulumanon, di ba? Oh. Hindi na pwede tumanon siling sang yawa in his accusation to malign the character of God. Na hindi na siya may gugmaon, kaya nabutang siya sang tulumanon, hindi man siya katuman, he obeyed. Became a man. Obedient. And obeyed.
Di ba? Kag tapos, offer niya ang sacrifice. Ang question, mga kauturan, Rom, nga ang siya gid. Because it is a must. Kinanglanon nga siya gid. Di ba? Kaya siya ang gin-accuse mo, di ba? Meaning, siya gin-accuse. Siya ang gin-akusar ni Lucifer nga hindi siya may gugmaon. Hindi siya labing. So, in this everlasting covenant, it is a must nga ang Diyos mismo mag-offer sa iyang bugto nga anak. Agud masabat ang problem of sin kag ma-justify siya, mga kauturan, sa pag-claim that He is a loving God against the accusation of Satan. So, if maintindihan, tagigali ang cross, all in one na siya, no? Ang cross ang gapakita sa Correct. tanan-tanan, ginambal mo kagina package, ang pundasyon, ang tanan-tanan nga perspective sa Yes. kaluwasan, diri mo makita sa highlight, sa sentro, sa cross. Correct, gid, Rom. Amo na nga ko lingat. Hindi nga ang angel, kundi nga wala katapusan na accusation sa yawa in the context of the great controversy. Yes. Nyati, kita mo, gipadala niyang isa sa mga anghel niya, pero hindi, kabala mo, hindi siya ka, sinig, di ba? Wala katapusan. Pero ang cross, ining reflection of Calvary, paglantaw naton Calvary, hindi lamang mga kauturan ang problem of sin sa aton nga situation ang nasabat ni Ginoong Hesus. But in the perspective of the great controversy, nabindicate ang batasan kung ano ang Diyos. Yes, Pastor. Amen. Kanami sang mo gin-share, Pastor, about reflections of Calvary. Yes, Pastor, aton Monday lesson nagahambal nahanungod sa the covenant and the sacrifice. Aton kagina sa aton overview, Pastor, aton ginatagaan na sang gamay nga glimpse, no, ang aton lesson sa Monday. Kung ano kadako ang natugas ang sala. Hindi lang sa tagipusoon sang Ginoo, hindi lang sa effect sa kalibutan, sa kabilugan as a whole, nga ang mismo nga creator ang naghatag sa iyang kabuhi, the covenant and the sacrifice. Diri, Pastor, gusto ko i-highlight ang ginamba sa 1 Peter 1:18-19. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your fathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Diri ginsaysay kaginhambal ni Pedro no nga imo bala na talupangdan kita bala nga mga tao every day we commit sins, nagakasala kita sa mistake man o kung kaisa hungod man. Diri ginsaysay niya nga every time we sin, gina-recognize bala naton nga ini siya gin-sakripisyuhan, hindi sang bulawan o kung pilak. No, kay ara, ya pwede na mahatag sa tanan niya manggaranon sa kalibutan. Ang tanan niya may ara manggad. Apang mala hindi manggad ang ginhatag sang Ginoo eh. Ini siya ang dugo ni Kristo, the lamb without blemish or spot. Imagine mismo ang lamb. No? And to add to it, wala siya sala mismo. Imagine Jesus Christ. Ginhatag diri nga illustration is the lamb kay ang sa sanctuary ang gin-offer lamb, Pastor, no? Jesus Christ, the creator, became man without sin. Ginlukdo ang tanan niya sala sang kalibutan. May ara to, Pastor, si Pastor Jason Sliger sa PYC, may siya ginhatag ng illustration sang last time sa PYC nga hambal niya, imagine mo ang imo nga sala nga naobra right after nga nakasala ka. Ang guilt bala, Pastor, nga balatsagon. And imagine if isa ka adlaw ang tanan mo nga sala, ang guilt mo sa imo tanan-tanan niya sala ginhatag sa imo in one day. Ano'y hana kabugat. Imagine Jesus Christ, the sin of each and every soul. Halin sa time ni Adan, pakadto sa katapusan gid, ginlukdo niya na at one time sa cross. Imagine ang kabugat. And him, wala kakilala sang ginatawag nga resulta sang sala. Wala kakilala sang ginatawag nga sala. Imagine ko anong kabugat na sa iya. And siya ang naghatag sang eternal sacrifice. That's why it's called an eternal sacrifice. Kay
God Himself gave that sacrifice. Nga mo na siya, Sister Rom, nga sa aton nga mga viewers, nga kung mag-reflect kita sa kung ano ang ginhimo ni Christ to act as our substitute no, sa Calvary. Kag pag-reflect naton sa mga gina-perform sang una sa mga tao in the olden times, agod nga ma-anticipate nila ang coming Messiah, nga amo ang mag-offer us once and for all sacrifice para sa aton. Mga otod, mention diri nga maghatag siling nimo ka ginahatag ga offer sila sa ginatawag cordero or lamb nga without spot, without blemish, perfect na siya in appearance, whole no. May ara gani na siya nga observation nga ang the best among ginahatag nila sacrifice. Yes. Di ba? Mm-mm, The Pastor. best ginahatag nila. Kay ini naga-reflect sa one and only begotten Son. Amo na siya nga Abraham was a central figure in the Bible next to Christ because what he did, his act, mga kuturan, reflects the act of our God the Father. Amen. Hatagya mo ang the best niya, si Isaac, kinatagya his only begotten Son. Kanami, As Pastor, sacrifice, sa di ba? imo nga A sacrifice. illustration, Pastor, ba kay most of the time, kung maglantaw kita sa cross, sa Calvary, ang atong ginalantaw ay isang sacrifice ang anak mo. Seldom na naton maistoryan kung ano kadako or ano kasakit para sa amay nga ihatag iya anak to be a sacrifice. Insakto na mga kauturan ka Sister Rom kay kung ibutang nato na libawa daw mga second class lang to nimo nga possession daw hindi mo gid mga kauturan pero ang sin nagademand no ang sala nagademand sa ginatawag the best of us may hatag naton amakon mo to nga ang imo nga lone and only lamb to do pet mo bla tapos dalo mo sa sanctuary kag butang mo imo nga kamoto sa ulo ya mag-confess ka sa imo nga sala kag ikaw mismo nga sinner ikaw makuha to sa konsilyo kag iduso mo una abla kon na connect ka nato sa imo nga lamb to di ba as your pet di ba doon mo to mapatay kag so isa ka substitute to sa imo ikaw tani to ang mapatay but because sin demands penalty of death for the wages of sin is death. Yes. Amo na mga kauturan nga ang Dios sa sining kinanglanon mo it is a must. Mga sining mga viewers naton nga si Ginoong Hesus gid mangin matay sa aton because it is a must sige silirat kinanglanon. Hindi pwede angel, di ba? Hindi pwede. Christ amo gid sacrifice ang ginademand sang sala mga kauturan nga siya gid magpangimatay sa aton. Sa bagay nga i-appreciate naton mga kauturan kag siling ni Sister Rom kagina kung nali sa aga sa mga hapon liwat-liwat mo sila mako mo nga burden sa Ginoong Hesus. Amo na nga ang balaang salata nagkasiling during the experience of Christ Rom siling niya if it is possible Father please Let this cup pass away from me if it is possible. Pero sa ginambal naton sang nagligad kay nag-guest ko sa pamana that is not possible. Hindi gidya possible. Kinanglan gidya sang kamatayon. And the death of Christ, mga kauturan, is the highlight sa sining kabinan. Amo ni ang pinaka, kung wala ining kamatayon ni Kristo, mga utod, hindi ni siya, sa ginambal naton mga utod, this is the highlight of the covenant sa sining initiative of God sa iyang promise sa sining everlasting covenant which highlights sa sining ginatawag kamatayon ni Ginoong Hesus. Wow. Mga kapaglaom, anong inyo yung take on sa aton nga topic sa Monday, no? The covenant and the sacrifice. Pwede nyo din mo-comment para ma-share taman sa aton mga iba niyang kapaglaom ang promise, ang hope nga mayroon sa inyo tagipusoon. Pastor? Yes, ma-proceed kita, Sister Rom. This speaks about, ang Tuesday and Wednesday speaks about sa ginatawag life ni Abraham nga gi-consider mga kauturan. Now, ang salvation sa aton mga kauturan in the New Testament sa aton nga panahon and before in the Old Testament is the same. Yes. Saved by grace through faith.
Kaya ang iban nga mga pangunaw iban naga-reflect nga ang kaluwasan sa una, it's about works. Oh. But whereas subong in the New Testament, it's all about faith. But mga kauturan sa sining aton discussion, manotice naton nga ang kaluwasan nga ginatudlo sang Dios in the time of Abraham is the same nga teaching nga ginatudlo sang balaang kasulatan sa aton nga panahon subong. Pasahon naton. Sa Tuesday naton nga subtopic ginatiguluhan ini the faith of Abraham part 1. Kag Genesis chapter 15 verse 6 ang aton nga text nagasiling, he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Meaning nagtuo siya mga utod and count ini isang Diyos sa iyang pagkamatarong. So meaning makita naton diri mga utod ang ining tawag pag-respond, no? Ang akong sini is pag-understand sang faith is our response because covenant is the promise. Kag sa ato gidiscuss sa mga utod tells us about the sacrifice of Christ in behalf naton. Sa bagay mga utod nga kung magpati kita, kung magatuo kita, mag-respond kita sa sining offer sang Dios, maangkon naton ang ginatawag righteousness. Kag kung magsiling kita righteousness sa aton ginhambal rom, it is not inherent sa aton, hindi do na sa aton, but it is imputed sa aton through the grace of God. Gin-impute la kabig kita mga kauturan. We are not righteous, but the righteousness of Christ igahatag sa aton. Okay? Igahatag sa aton. Hindi do na sa aton, apang mga kauturan, ang aton mga sala, hindi makount nga sala naton, kundi ang makount sa aton kabuhi when we respond to the offer of Christ, the gift of God, of salvation, of redemption, mga utod, the perfect obedience of Christ, the perfect righteousness of Christ will be imputed to us. I-impute sa aton. Amen. Katahom, no? So, imputed righteousness, mga kauturan. Kag amo ini nabaton ni Abraham. Kag kubasahon naton ang Romans sa lingwahe ni Paul, mga utod, Romans chapter 4 verse 16, manotice naton nga hindi lamang ini mga kauturan for Abraham, but for those who believe, mga utod, ma-avail nila ang ining gift nga ginhatag sang Dios kay Abraham, maangkon man sadtong magatuo sa iya. Imagine, Pastor, no, kung hindi pagi sa pagtuo, ang pagluwas sang Ginoo, we will see this as next to impossibility nga kinanglan kaangay ni Abraham. Kung misunderstood mo bala, Pastor, kaangay ni Abraham kinanglan tagigali i-offer, maabot kit sa point nga i-offer taton bata para ma-prove taton sa Ginoo. Kundi gin-clear gid diri nga ang iya pagpati sa Ginoo mong naghatag sa iya sang pagkamatarong. Kay kabalo ka, Rom, pagtawag sang Dios sa kay Abraham, kundi nagsabat siya, sila niya guwa ka sa niya guwa ka sa lugar mo, kay dira dalon ko ikaw sa lugar nga sa diin. Amo naglugid na tulok niya sa diin na Lord. Amo na kun sa Hebrews naman, of course, manotice naton Abraham by faith nagsabat siya sa tawag sa Dios. Kay para sa iya mga kauturan, even there is already that comfort and convenience sa iya nga duog, but when he responded, nagtawag siya kag nagsabat siya kag siling niya dira sa Hebrews katahom sang terminology. He's looking for that place. Sa iyang life philosophy bla, ang iyang ginapangita ang lugar nga sa diin whose builder and maker is God. Amen. So mga kauturan, that is why consider siya hindi lamang dito mga utod sa the act of giving his most beloved possession, no? Nga mo si Isaac, but of course ang totality sang life ni Abraham. Sa bagay ginhatag siya the father of faith. Kaya nga aman, mga utod pinatihon sa paghambal diri sa Genesis chapter mga kauturan, chapter 15 verse 6, nga he believed. Kaya nag-promise ang Diyos sa kay Abraham nga siling niya, you will be a great nation. Kaya una Rom ni Abraham nga mag-angkon siya sang heir, sang manunubli through sa iyang servant. Pero siling sang Diyos, not Abraham.
magabata gid angkon kagid sang imo kaugalingon nga anak. Even in your past age, amakon mo biyan ka na sa ginatawag wala ka na sing ability nga magbata kay tigulang ka na bawas pa imong asawa tigulang naman yung duduhag damo sa consideration pero manotice na to diri mga kauturan nga si Abraham nagpati sang promise ang Dios. May mga tao nga mamangkot kini damo pa pamangkot pero si Abraham nagpati lang. Nagapati ang si Abraham sa abilidad sang Dios nga bisan in his past age, even in that impossible situation kay bawas ang asawa, yet Abraham believed. Kagin consider siya sang Dios as righteous. Tungkol kay magpati siya mo sa ikasarang sang Dios. So sa sining covenant of grace, covenant of redemption, nga kung magpati kita sa ability sang Dios sa pagluwas sa aton sa ikasarang sang Dios, then consider kita sang Dios nga mangin recipient of His grace, mangin recipient of His righteousness. Amen, Pastor. Amen. No? Kanami diri Pastor sa imong share kay ako lang tawo naton ang promise ng Ginoo or ang pag-pronounce ni nga counted it to him for righteousness hindi pa ni gani sa paghalad ya kay Isaac mo. Way before that, paghambal pa lang sang Ginoo ya nga mangin amay ka sunod sa kay ginambal mo kag gina Pastor nga ang sirkumstansya wala gid nagatugot sa iya mo nga patihan ng Ginoo. Ang sirkumstansya nga hindi na siya kabata. Si Sarah hindi naman kabata. Ang sirkumstansya nga do kabudlay gid siya patihan pero ginpati apisar. Hindi tungod kay makita niya nga may posibilidad kundi tungod kay ginhambalang gid sang Ginoo. Amo na Rom siling ko sa human point of view para kay Abraham is not possible. Though hindi wala si ginatawag reason for him to believe. No. Na makabata siya kay nga ti gulang biyan na bla nga hindi siya makabata. Plus subong kon sa aton nga situation mga 35 okay pa na makabata. Pero ati ko ga edad ka na 50 nga babae hindi ka na yakabata, di ba? Oh, plus pa sa Sarah na binta no? Taas-taas man ang ilang lifespan sa una. Pero butang ta mga edad ni Sarah subong mga 55. Oo. Abraham mga 60. Luwas pa nga biyan na siya sa ginatawag may mga biological consideration man naton. Baren gid siya, hindi gid siya kabata. Meaning bawas gid siya. So mga kauturan, in spite of this ginatawag nga situation, Abraham believed in the promise of God. Amen. When we believe in the promise of God, we believe in His ability. And when we believe in His ability, ilabi na gid mga kabyanan, kabakuturan, sa punto de vista sang kaluwasan, God will impute to us His righteousness. Kasi He will impute to us. Ang iyang righteousness will be counted para sa aton. Kaya kita makasasala, wrong, pero ang iyang perfect nga matarong, i-count sa aton kung kita magapati siya. Sa bagay, nasiling mga kontra sa aton yung memory text, mga utot, not by works, hindi pinaagi sa aton pagtingwa, but mga kauturan, pinaagi sa aton pagtuo, we will be justified. Amen. Tuod na, Pastor. The just shall live by faith. By faith. So katahom, no? Katahom sang aton nga. So mga kauturan na sa ginhambal ni Sister Rom, pwede ka mo ka-comment, kaya share sa inyong mga pamangkotanon. Dira through sa aton nga online, na ma-share nyo dira. Comment. Now, kag hatag nyo sa aton diri. And finally, mga kauturan, na gusto kita mag-share sa sining last part sa aton nga is resting on the promises. Mga promises ang Diyos. Ang ako nyo ma-share, Rom, kasi kung may share ka, pero ang ako ma-share mga kauturan ang Diyos nagsiling. Kung magatugyan kita sa iya, mag-connect kita sa iya, John guro ako ni share. John 15:4-6, if you abide in me, I will abide in you, and you will bear much fruit. Ha? Kita mga kauturan in our situation, if we abide in Him, He will abide with us. Kag kung ara kita sa iya, we will bear much fruit. Ang katahom sa sining fruit, mga kauturan, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, everything. Nag-mention mga auto sa Galatians chapter 5, makita sa aton if we abide in Christ. This is His promise. Amen.
Pastor, kanami isang promesa no nga sigurado gid ang bunga. Basta magpabiling ka sa Ginoo, sigurado gid ang bunga. Posible nga hindi ka magbunga. Siguro akong pastor is sa Psalms 34:8. No, taste and see that the Lord is good. Tilaway lang, tilaway lang. Ay siguradong pamatudaan mo gid kano kayong Ginoo sa imo. Amen. So, I think Sister Rom daw wala na kita sing time para sa aton nga anyway, I hope kag nga makabulig ini sa aton nga mga church members kag sa aton nga nag-connect subong ang aton nga discussion subong kag labaw sa tanan na maga-strengthen ini sa aton confidence nga magapabilin kita sa sining covenant connected kita sa Dios. Mapabilin kita sa sining pagpakigsaad sa Dios, pagpakigsaad nga siya magatubos sa aton. Takpan naton ini Rom pinagiguro sa aton nga pag-pray. I-request ka nga mag-pray Rom. Sige, let's pray. Ginoo sini nga takna, gapasalamat gid kami sa imo ginhatag nga tion sa pagtuon sa imo eskwela sa Batika. Ginoo ginatugyan namon sa imo ang tanan-tanan nga amon natun-an sini nga adlaw. Salamat nga ikaw magatipig siniya sa tagid sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga ini makahatagid sang kabaskog kag paglaom sa kada isa sa amon nga ikaw bilang covenant keeper God, magapadayon sa pagtuytoy sa kada isa sa amon. Amen. Di pakadtugid sa langit niya puloy-an ginaman mo sa kada isa. Kaupod sa patawad sa mga sala, ginatugyan ni tanan namon sa imo sa kanya sa amon tagapag manuluwas. Amen. Amen.